Meron tayo ditong disco ball. Di ba? Oh. Yun o. Ayan. Tatanggal yan. Diba? I-reset ko yung watt meter. Sukatin natin kung ilang wattage ito. Okay? Tingnan natin kung ilang wattage. Ayun oh. 2.5 watts. Di ba? Oh. 2.5 watts. Ayun oh. Low, high. Watts, 2.5 watts. Siya ay 2.5 watts. Tingnan natin yung loob. Bitak ka agad oh. Ano yun? Bumitak? May lamat? Plastic. Siya ay diffuser. Diffuser yung kanyang plastic. Ayun. Oh. May capacitor, puti, electrolytic. Green green. Blue LED, yun. Merong red. Ito, main 220 volts. Meron siyang capacitor na SMD.
And then, coil. 471. Henry? So, anong basa dyan? 471. Meron siya dito. Yun o. IC. Ano yata bridge type? O meron ding resistor na maliit. Palalaman niya. O. Dito naman motor. Neutral, live. At ito, diode. Protection diode. Yun ang ano natin. Anong IC yun? Ito, tatlong LED, capacitor, electrolytic, SMD, capacitor, green na LED, then coil, 471, ano ito? 471 coil, Henry, micro Henry, and then resistor, na anong size niyan? Baka 0603 o 08. Meron pa ritong IC. And then, red na LED, neutral, tornilyo. Nakadikit kaya ito? Plate niya, oh. Lata yan, lata. Yun ay main, 220. And then, motor. Yun yung motor, oh. Ito yung may ikot, motor. Yun, oh, mag-gear. Gear motor. Tumutunog. Yun. Pwede ba siyang tanggalin? Hindi kaya masira? Ha? Niikot. Hindi. Ito. Nakadikit yata, ah. Teka. Ay, nakadikit. Nakapagkanvas na ako. Si Paro. Palabas mo. Tingnan natin ang kulay sa loob. Switch. Okay. Siya ay red, green, blue. Oh. Diba? Red, green, blue. Bakit hindi siya umiikot yung kulay? Kasi ang umiikot dyan, ito. Makikita natin yan. Baka, teka. Ito ang umiikot dyan, yung motor. Yun, oh. Clockwise. Kaya pag nilagay mo ito, umiikot siya. Diba? Tapos may tornilyo. Paano ba mag-function itong ating ilaw? Wag na wag mong hahawakan yan dahil yan ay 220 volts. Ha? Kung hindi ka sanay. Okay? Switch. Off. Tanggal. Ayun. Wala siyang ibang pyesa. DC motor lang. Yun yung umiikot.
Nakadikit glue gun, plastic housing. Rekta sa 220. Wala iba pyesa. Ito lang. Rekta dun, sa board. Yung pula. Rekta sa board. Tsaka sa pyesa. Ito na ang motor, yung may yellow. Tingnan nga natin yung kanyang circuito. Check natin. Tingnan natin yung kanyang circuit. Ito yung kanyang na-trace ko yung kanyang circuit. Actual module, disco lights. Dito yan, Oh. Yung 220, yun, yung pula. Ito yun. Meron siyang IC. Doon, IC. IC yun doon. Yun, Coil. 471. Capacitor. RGB. RGB. Meron ding high voltage sa rectifier diode, yun. At itong capacitor C1 400 volts 12.2 2.2 microfarad. Yung motor connected, yung yellow negative, positive yung red. Doon. May mga iba pang kasama. Resistor. Yun. Current sense. Resistor. RGB. IC. Rectifier. Coil. And then the RGB capacitor. SMD. So dito nakagawa ako ng equivalent circuit to based from the tracing ng circuit o yung reverse engineering. So dito wala tayong makikitang wala itong bridge rectifier. Ang meron dito yun rectifier high voltage M7. But so siya ay half wave rectifier. Kasi ito live neutral 220 volts. Ba 220 yan AC? 220. Half wave lang siya. Half wave rectifier. Ang output niya ganyan Ganun On. Off. On. Kalahati lang yung na nare-rectify. Nagiging DC. Pulsating DC. Direct current. So pag itong AC during the first half cycle, meron mag-on yan as a switch, di ba? Anode to cathode. Lulusot yung kuryente dito sa diode. Ipipilter ng capacitor. Ta-charge yung capacitor. During the negative half cycle, yun namang reverse voltage ng 220 volts. Wala siyang output, kaya ganun, Meron, wala, meron, wala. Ipipilter ng capacitor yan, magiging ganyan ng niya. Magiging ganun, Parang ganun. Mababawasan yung kanyang ukit. Yung kanal. Dahil half lang siya half wave. Rectifier yung principle. Charge. Discharge. Dito naman, siya ay DP9511M LED driver.
LED driver. May mga circuit yan, di ba? Yan ay integrated circuit. May mga circuit sa loob pa yan. Oh, integrated eh. I see. Pin number 4, yun yung power niya. High power siya, oh. High voltage. Di ba? Dito, yung 220, kasi nga, na-rectify na niya, magiging iisa na yung direction ng current flow. Magiging DC siya, pulsating DC. Di ba? Pulsating DC yan. To the right. Di ba dati pag AC, pabalik-balik na gano'n ang kuryente o AC, alternating current. Kasi nga, rekta siya sa 220. Ngayon, nung nagkameron na ng high voltage rectifier diode, half wave lang, naging ganito na yung takbo ng kuryente. Half wave. Ganyan, na filter. One direction to the right na. So, ganyan na takbo niya. Naging ground na siya. Di ba? Naging ground, yung neutral. And then, filter capacitor. Pipilter niya, kaya nabawasan yung malaking ukit ng wave. Naging gano'n, no? Na-smooth niya, smoothing, filter, pinilter niya. And then, yung high voltage siya, kinonvert niya yung 220 volts AC into high voltage DC. So usually, pagdating dito sa portion na ito, magiging ano siya, approximately mga 300 volts. 300 volts DC na kayang i-input sa IC. Kasi siya, yung IC niya, high voltage, high voltage DD, drain. Yung circuit niya, yari sa MOSFET, kaya ganyan yun, BDD. High voltage, input, supply. Ang ground niya, yun, ground, diretso dun, ground. 2 and 3, no connection. So, yung capacitor, grounded din yan. Ito naman. Dito, may CS, current sense resistor. Siya yung nag-dictate ng current para dito sa circuit ng LED. Dito. Meron ditong coil. Mapapansin mo dyan, meron dyan after nung filtering, di ba 300 volts yan. Pagdating dito, mga voltahe niyan, ano lang, di ba? In series. Kung LED yan, ang voltahe lang yan, 2 volts or 3 volts, approximately 2 volts, 3 volts. Approximately mga, sabihin natin siya ay 2 volts, 3 volts, 3 volts. O bali 8 volts. Di ba? 8 volts yung tatlong RGB, tatlong LED, red, green, blue, in series. Di ba? Voltage in series is divided. 2 volts or i-add natin pag voltage in series. 2 plus 3 volts plus 3 volts. Sabihin natin 8 volts, approximately 8 volts yung sa LED. Meron pa nga dito nakaparallel na motor. Positive, negative. Positive do sa anode, negative do sa cathode. Nung green na LED, doon naka-connect yung motor. So, kung ito ay 3 volts, 3 volts din yung motor. Usually yung motor niya, 5 volts yan, DC. So, ang voltage drop lang dito sa resistor, dito sa LED, 8 volts. Di ba ang kuryente dyan, 300 volts DC. Dahil yung 220 naging 300 volts DC. Naging DC na. High voltage DC. Di ba? Dadrop niya 8 volts lang. So, meron pang natitirang 300 minus 8 volts. Mga 200, 22? Halimbawa lang ito 300, 290, 292.
O asan na ngayon 292 volts? Dito yan. Since ito ay nakaseries sa inductor, ito ngayon ang kakainin niya yung ano, yung ibang voltage ng 300 volts. 300 volts minus 8 volts, 292. Oh, 292 volts mapapunta dito. And then, papasok sa 5 and 6, which is the drain. Drain yan yung drain ng, may MOSFET sa loob ng IC. Di ba MOSFET ganyan, no? MOSFET. Pag MOSFET ganyan eh. Di ba ganyan yung MOSFET? May ganyan. May drain, may source, may gate. Gate, drain, source. Yung drain dito, papasok sa drain, papuntang source. Yun. Dalawa pa yan. Dalawang MOSFET. Papasok doon. Galing sa 300 volts, LED, inductor, papunta doon. Eh, bakit hindi nasusunog ito? 292 volts DC? Ano yan eh? Ito, nagiging ano siya, yung tinatawag na reactive. O yung equivalent AC resistance na XL. Ha? Inductive reactance. Di ba AC pa rin ito? AC yung tumatakbo dito. DC. DCing ano, malaki. Sasaluhin ito. XL. Kasi meron itong ano, PWM na mabilis na frequency. Pag mabilis na frequency, nakakapag-produce ng mataas na voltage. Nako-compensate ng mataas na voltage yun. So yung mataas na voltage ay sasaluhin ito dahil doon sa PWM. Ito naman, coupling capacitor for stabilization. Kasi ito, once na madaanan ng current, nagko-collapse yung magnetic field. Nag-induce ng voltage, nagkakameron ng back EMF, pabalik dun. Kaya meron niyang tagasalong resistor, capacitor, gumagano lang yung ano. Habang diretso naman yung produce ng current dito, papuntang IC. Ba, lakas ng IC niya, di ba? Yung kuryente naman dito sa R1, current sense, yan ang magdidictate kung ano yung kailangan kuryente ng ating LED. Ito yung nagse-sense, diba, to the ground. Nakakonekta pa yun sa loob ng IC. Oh. So, ito nagsisilbing resistance. Equivalent resistance due to the frequency. Kasi may meron niyang formula, yung 2 pi FC. The higher the frequency, the higher the inductive reactive inductance. Yung equivalent na AC resistance. Tataas yung resistance nito pag mataas yung frequency na napuproduce nung PWM. May PWM sa loob na circuit. Magiging mataas ang value nito, which is enough to para makuha niya yung 292 volts. Hindi siya masunog, di ba? O yun yung dahilan kung bakit meron niyang inductor. Current sense para yung kuryente. Since this is LED in series, kailangan natin driver na constant current. Ito yun, current sense. Idadrive niya ng constant current dahil dito sa current sense sa resistor dito, papunta sa ground. Meron pa yung circuit sa loob ito. Nakakabit pa ito sa op amps. Meron pa mga circuit yan. IC siya. Diba? Yun. Kaya yung 220 AC na convert sa
300 volts, approximately 310 to 320 volts, naging DC, 300 volts DC, na filter ng capacitor. Itong driver naman, drive ng IC, yung voltage dito 8 volts lang DC, yung remaining voltage na dissipate sa inductor dahil sa PWM ng IC. Nagpo-produce ng PWM yung yung gano'n, no? On off, train of pulses. On off niya ito. Minsan on, minsan off, na napakabilis. Na nakapag-produce siya ng high frequency. Pag high frequency, pinong-pino na yung kanyang pinong-pino na yung kanyang pulses. On off, PWM. Pinong-pino na yan. Kaya mabilis yung on off niya sa loob. Pipitik-pitik ng napakabilis. Kaya ito nagiging high value resistor. High value resistor yan ito. So, enough para ma-dissipate niya, ma-absorb niya yung 292 volts. At yung matitira 8 volts lang para sa LED. Hindi masusunog yung LED. Ito nagsiserve lang, in short, as a resistor. Kaya siya nag-resistor dahil nga sa PWM ng IC sa loob. May PWM yan. So, gano'n lang siya. Ito, yung absorber din ito. Pag collapse na magnetic field, papasa sa capacitor, iikot lang pa gano'n. Diba? Protector ito. So, ito half-wave rectifier. Half-wave lang siya. Ang full wave o bridge type, ganyan, di ba? Ganon, no? Ganon, di ba yun? Ganon. Yan ang bridge type. Pag half-wave, ganito. Hindi man kagandahan yung kanyang input voltage. Ano yun meron namang IC. May IC nagre-regulate dyan. May regulator din dyan sa loob ng IC. Okay?